Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga kaplastik, ay ang tungkol kay Alex Pabella na best friend, kababata ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Bagamat ito ay tinatanggi niya, mga kaplastik, dahil ang sinasabi niya dito sa kanyang post na nahack daw ang kanyang Facebook account at kung sino-sino na lang daw ang mga gumagalaw ng kanyang FB. Pero kapanipaniwala ba ang kanyang katwiran? Ano nga ba ang ginawa ni Alex Pabella na ikinatrigger ni Prince of Food Genius? Pero bago ang lahat, mga kaplastik, mamaya natin yung tatalakayin. Ang tatalakayin po natin dito, mga kaplastik, etong kay Norman Mangusin. About sa mga kalagayan niya. Ito.
Sabi dito, magne-negosyo na lang daw si Culaong sa tulong ng business partner niyang si Alex Pabella. Good luck, bakit hindi ka muna magtanong kay Madam Chililita Kabatingan kung naging success ang business nilang dalawa. Lagi. Ito yon. Naging business partner before ni Culaong itong si Madam Chitilita. Chitilita? Yun. Chititita Kabatingan. Pero unfortunately, parang nabudol din ito ni Norman Mangusin. At ang negosyo nila before is Cafe Franchise o isang kapiterya mga kaplastik. Hindi ko alam kung saan lugar to. Pero yun ang sabi sa post ni Mighty Manong mga kaplastik. Sabi nga naman ni Tessie Beldad Mendoza Lovely, wow, congrats po. Huwag mo na pansinin ng mga vlogger na sobrang enggit sa'yo. Ituring mo na lang silang isang kulangot o poweng sa iyong mga mata na pwede mong tanggalin kahit anong oras. Magpayaman ka lalo para lumoha ang mga mata nila sa enggit. God bless po you po. Mahal ka ni God. Hindi ka niya pababayaan. So hindi ko alam kung sino yung pinapatamaan niya dito sa comment. Ang reply ni Mighty Manong, anong kainggitan sa isang scammer ng tulad ng idol mong si Norman Mangusin? So ang pinapatamaan niya dito ay si Mighty Manong na pinapalabas ng isang netizens na tago-suporta ng FLM ay naiinggit daw sa mga kung anong ginagawa ni Culaong. Sabi ni Don Sebastian, nireplyan naman itong si Tessie Beldad, anong kainggit-inggit sa isang trilyonaryong walang sariling bahay? That's the very good question. Trilyonaryo ka kung kani-kanino ka nakikitira. Trilyonaryo ka, sumali ka sa palaro ni Taragis na kumain ka ng takoyaki worth 10,000 pesos ang premyo. Diba? Meron bang ganong trilyonaryo mga kaplastik? Siguro nga bulag ito sa katotohanan na itong si Tessie. Diba? Hindi niya nakikita ang the biggest picture. Ngayon kasi si Norman Mangusin ay pinapasok na niya ang larangan ng langis. O yung Petromac. Yan, di ba? Pinapasok na niya ang mundo ng gasolina. Siguro binigyan siya ng tip o idea ni Alex Pabella na wag ka munang gumawa ng mga humanitarian dahil mainit ka sa mga tao sa social media. Lalong-lalo na yan at marami ng tao ang nagdududa sa'yo. At gayon pa man, bibigyan na lang kita ng investment dito sa aking negosyong gasolinahan nang sa gayon maglaylo ka muna sa ganitong paraan habang hindi pa habang mainit pa ang issue sa'yo. Pero hindi pa rin niya mapigilan mga kaplastik ang pangi-scam niya. Ngayon, nagla-livestream pa rin si Norman Mangusin, mga kaplastik. So panoorin natin yung video, mga kaplastik. Para dark siya. Para may suspense, para mahirapan si Food Poison maghanap ng maghanap ng iko-content niya. Siyempre, pahihirapan natin. Konti silip-silip lang. Ayan na, Food Poison. Naawa na ako sa'yo. Wala ka na may content, kaya lumabas na ako.
Di ba? Walang mai-content si food poison eh. O di labas tayo para meron siyang content. Di ba? Oh. Oh, para labas tayo para may mai-content si food poison. Wala na siya mai-content eh. Ah. Kumusta po sir? Ito, pogi pa rin. Hindi naman nababawasan yung kagandahan lalaki natin. Gwapo pa rin, matipuno. Alam mo, kahit naman mag-content ka o hindi ka mag-content, patuloy at patuloy pa rin mag-iimbestiga ito. Si Food Genius sa'yo. Actually, hindi naman ikaw ang tinututukan ni Food Genius. Pati yung girl version mo na si Sabi Filipino Lawyer. O mas kilala bilang Maria Sabien Libiste. Na ngayon ay nagba-viral na naman sa social media. So panoorin natin yun, mga ka-plastic. Meron kasing parang halos kasimilarities netong ginagawa ni Susan Yance o ni Maria Sabien Libiste, Maria Gibi Gibero o kung ano-ano pang tarantadong nilalang na maraming pangalan sa social media na ngayon ay lahat ay pinagbuburan na niya yung mga kalat niya sa Facebook at the same time sa kanya YouTube channel. Kasi alam niya kung saan siya lulugar, mga ka-plastic. Kasi pag hindi pa rin silang tumigil sa kaka-livestream niya, matetrace sila kung saan silang impyerno nagla-livestream. Dahil sa maganda at modernong teknolohiya ngayon, mga ka-plastic, malalaman natin ang kanilang mga MAC address o IP address, mga ka-plastic, na kung saan ay malalaman ng mga magagaling o mga veteranong IT expert, veterano na IT expert pa, no? Na habang nagla-livestream ka, nakikita nila kung saan dumadaloy ang kanilang IP address. Kahit sabihin mong hindi ikaw yung gumagamit nun, damay po yung mga taong gumagamit sa account mo. 100%. Ang akala ko nga kasi dito sa nabalita ng ABS-CBN ay siya na ito. Kasi parehas na parehas ang bulas ng katawan, mga ka-plastic. Parehas ang bilugan ng muka, yung boses lang ang nagkaiba. So panoorin natin yung video. Hoping na hindi ako makapirate kasi itong ABS-CBN talagang malakas sa copyright claims to eh. Inaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division sa isang eskinita sa Las Piñas sa babaeng ito. Matapos siyang tanggapin ng 1,000 pesos sa pagnonotaryo ng affidavit of loss kung saan pinipeke o mano niya ang pirma ng abogado. Diba? Hindi ko lang sure bakit ang notaryo sobrang mahal, 1,000. Sadya ba talagang mahal ang notaryo, mga ka-plastic? Kasi ako, hindi ko lang sure kung yung inayos ko yung birth certificate ng aking kapatid. Nagpanotaryo din ako eh, pero hindi ako gumastos ng 1,000. For sure, hindi umabot ng 1,000 yung ginastos ko sa notaryo. Kahit yung inasikaso din ng kapatid ko yung sa kapitbahay namin, yung sa birth certificate niya, ay hindi rin siya gumastos ng ganong kalaking halaga. Yun kasi ang pinakamadaling modus o pang-i-scam na mga nagpapanggap na abogado eh. O even na hindi ka abogado. Kumbaga yung parang nasa notary public ka lang, nandun ka lang, nakaupo ka lang sa isang sulok, then peperahan mo na yung mga clients mo. 'Di ba?
Pero hindi ako naniniwalang ang maabot ng 1,000 yung notaryo. So panoorin natin. Kayo po yung gumawa nitong affidavit. Los. Kayo po ba si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez II? Hindi po. Marborio Rodriguez II. Muntik pang maging Maria Sebien Libiste, no? Di ba yung mga pangalanan nila mahaba? May mga 3 words of names and surnames. Baga malayo naman eh. Hindi naman ito si Hindi ito si... Ito yung pinaghinalaan ni Puginius. Kahit si Puginius, akala nga ito na yun. Kahit hindi man mahuli nila Puginius to, itong si Maria Sebien Libiste, kung halimbawang mag-iba naman na naman siya ng identity at same thing din yung kanyang pang-i-scam sa mga OFW, ay sigurado mahuhuli to. Kahit anong palit nila ng pangalan, palit sila ng account, kung ang ipapalit nilang name account ay halos magkahawig dun sa dati nilang account, ay madali sila matetrace, mga kaplastic. Kaya wala. Attorney Manuel Abuyo Rodriguez II. Bigla siyang binulgar ngayon na nandun yung totoong attorney. Diba? Yan kasi ang hirap. Ganyan din yung ginawa ni Maria Sebien Libiste dun sa paggamit sa pangalan nun. Na ipinakita yung larawan ni Maria Sebien Libiste sa records ng mga lawyer na active pa magpaanggang ngayon. Unfortunately, ang nakita dun sa larawan ay malayo sa mukha ng ine-expect nating tao na dapat ay mahuhuli namin o mahuhuli nila ng mga vlogger na nag-imbestiga o si Puginius. Nangangahulugan, ganun din ang ginawa niya. Ginamit niya yung pangalan na yun, sabay nagpanggap siya na yun, pretending Maria Sebien Libiste. Pero naniniwala ko ang real name talaga niya is Susan Yance. 'Di ba? Kasi yun ang naka-record ngayon, that was 2017 na nahuli siya. Ngayon, yan yung mga modus operandi ng mga scammer na nagpapanggap na abogado. Gagamitin nila yung pangalan ng tunay na abogado, ipepretend nila na siya yun. Biruin mo, lalaking pangalan pa yung ginamit nito. Samantala siya babae. Doon pala magdududa na ako. Bakit babae po yung nakita ko? Samantalang lalaki yung pangalan. Hindi ba nagduda yung nagpanotaryo? Diba? Siya yung nagre-reklamo dito sa ginagawa ninyo na falsification. Nagsimula ang investigasyon. Doon. Etong si Norman Mangusing kasi mahilig magpakita ng mga perba doon sa kanyang live stream. Di ba yung tungkol doon sa mga acquitted na kaso niya, sa mga acquitted na documents niya, sa mga dokumentong pinakita niya doon sa YouTube channel niya. Data Privacy Act ang una niyang sinira. Doon sa presiding judge, pati doon sa judge na nagpumirma doon sa dokumento niya. Yan ang rason kung bakit may Data Privacy Act, mga kaplastic. Unfortunately, hindi niya sinunod yun. Basta may pakita lang niya yung pirma ng tao na nandun. Di ba tarantado tong si Norman Mangusing? Kung gusto mo ipakita yung mga dokumento na patunay na acquitted ka, yung sinasabi mo na hindi baka totohanan yung mga anti-alias law mo, yung mga pinakita mo sa recent video mo, sana man lang yung mga pirma ng mga presiding judge na nakapirma doon, pati yung mga judge, blinerd mo man lang o kaya
pinicturean nyo muna, then ipina-edit mo kay Jem Estenso o kaya kay Maria Monica D na tinakpan man lang yung mga pirma na nakalagay doon. Ito kasi si Norman Mangusin, sanay na sanay sa katarantaduhan. Dinadamay yung mga nananahimik na hukom. And that's the reason why itong abogado na nakikita nyo ngayon, nakasuhan nang hindi niya nalalaman dahil yung pala, ginagamit pala yung pirma niya ng ibang tao. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung pirma ng abogado na to. Siguro baka ang ginawa niya, mayroon sigurong nagpanotaryo before doon sa abogado na yon. Then etong nagpapanggap na abogado na to, kinuha niya yung mga personal documents, pinicturean niya yung mga pirma. Pwede yun, pwedeng ganun. Or baka meron siyang something na pinagawa and then ginamit niya yon as a pirma, 'di ba? Maraming way kasi para makuha mo ang pirma ng abogado o yung mga judge. Madali mo siya makukuha. 'Di ba? Pero sa kaso ni Norman Mangusin, yun talaga yung masama sa ginawa niya. Baga nilabag niya yung Data Privacy Act, mga kaplastik. Yun yung mga iniiwasan natin. Yung pagpapakita ng mga pirma sa mga dokumento, lalo na kung mga private o something na maselan yung mga dokumentong ipinapakita mo na hindi na dapat pinapakita yun. Para lang maipamukha ni Norman Mangusin na wala siyang kasalanan, mga kaplastik. O tingnan mo naging resulta. Isang abogado nakasuhan dahil sa pagkakala niya na nang-i-scam siya ng ibang tao. Diba? Mas malala pa, Ay, hindi ba nagduda yung mga kliyente? Magpapanotaryo ka sa sari-sari store. Di ba may sariling opisina yan? Di ba? Doon pa lang makikita mo na may scam na nangyayari. Kung matalino ka at may critical thinking ka sa mga pangyayaring yon. Oh, bakit nga pala? Ba't may abogado na may nagtitinda ng mga sari-sari store? Dito ako pinunta. Eh di ba may mga opisina yan? May mga designated na office yan para doon tayo magpanotaryo. Bakit dito ako nagawi sa sari-sari store? Di ba? Tsaka pangalawang pagdududa mo doon, lalaki ang nakapangalan doon. Pero babae yung nagpapanggap na abogado. Diba? Yun na nga yun eh. Kailangan man makiharap at manumpa, mga kaplastik. Hindi pwedeng walang abogado, walang something like that. Kailangan meron. Pero siyempre, laganap na kasi ang fixer o laganap na kasi yung mga under the table process. Minsan may mga tao ring lack of knowledge about dyan sa mga ganyang bagay. Kaya umaabot sa punto talaga na hindi nila alam yung tamang proseso ng pagkuha ng notaryo. Mga kaplastik. ng notary public does not allow him or her to designate somebody else to sign on his behalf. Hindi huubra yan. Kasi ang reason for the notarization is to make it a point that the person presenting the notary, the document is really the person who affected. Pwede naman daw po sa amin non-appearance. Online mo pa ina-advertise? Parang hindi ko na nabilang kung ilang kaso yun. Palagay ko mga 5. Dami. At tiyak ko, nagsampa rin ng kaso yung abogadong ginamitan niya ng pangalan. Mga kaplastik. So magtungo naman tayo. Balik tayo. So balik tayo dito kay kay Norman Mangusin, mga kaplastik. Eto, panorin muna natin to bago tayo magtungo kay Alex Pabella.
kung ano nga ba yung naging issue niya. Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng magtataho. Solid. Magtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayong ikaso yan, boss. Pwede. Pwede mo ikaso yan. May nagpalipad, ang bilis Hindi ko nabasa. Talaga? Pangalan nun. Ang tulin naman nun. Huwag mong basahin. Tingnan mo lang. Ako na magbabasa para sa iyo. Nagpalipad. Boss FLM, shoutout. Isa ako sa mga kasama nyo sa GMA Cent Cavite. Real talk, Casper. May sinaksak na magtatao dahil sa bawal ang magpa-shoutout. Bakit di mo mabasa yun? Sayang yung 250 Hindi mo mabasa? Kala ko ba kaso yan? Sayang. Sayang, no? Ang bilis Pangalan Bilis mo, talaga. pa. Yan. Sabi dito, wag nyo nang basahin. Parating na mo na lang kay kay Casper. Thank you, Pasabi thank you, sa thank you. kanya. At syempre, dito Ihanda ang katawang lupa niya. Ginawa niya sa trabaho. I-remote natin. Ayan. Huwag niyong basahin, parating na po na lang si kay Casper. Pasabi sa kanya, ihanda niya ang katawang lupa niya. Ibabalik ko ang ginawa niya sa magtataho. Naalala mo pa? Wow, mayroon kang ginawa, Casper Mukhang malalim mukhang seryoso yung taong nag-comment sa'yo na hindi mo ngayon binabasa. nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Ayaw basahin Sabi ni Erwin Sertado Astonio, a wise man once said, may nagpalipad, ang bilis, hindi ko nabasa. Norms to Casper, wag mo nang basahin, tignan mo. Diba, sinungaling? Sabi ni Beth Reyes, hindi mag-aaksaya yan ng pera kundi legit. Sana mag-trace ni FG kung totoo yun. Malupit na bala yan against kay Casper. Sino kaya yung magtataho na yung sinaksak na yun, no? Bakit niya sinaksak? Sa paanong paraan? Anong kasalanan ng magtataho sa kanya? Sabi ni Tabubong Chibibi, langya si Kulaong, kinakabahan yung tawa, naging 50-50. Sabi ko naman sa'yo, Norman huwag ka na mag-live stream. Nanahimik ka na lang sana. Diba? Ngayon, may mga lumilitaw na naman na issue na naman sa inyong dalawa. Na natitiyak ko na talagang hindi na kayo patatawarin. Diba? Wala pa naman pampiyansa si Casper. Hindi mo na nga magawang ipiyansa yung sarili mo. Inabot ng 5 araw ka sa kakulungan Diba? So magtungo ngayon tayo dito sa lumalabas na issue na kung saan ay itong si Alice Pabella ay nag-comment dito sa Student Walker page. At ang sabi niya dito, oy, sa
Ano to? Kay Erica Carey. Account name Erica Carey. At tinakpan na lang yung petsa. Para na rin sa data privacy ng babae. Talagang may pagkamanyakol itong si Alex Pabella, no? Diba? So ito, tingnan natin dito sa post. Sabi dito ni Pugino sa latest post niya, nagdi-delete na ng comments sa mga student walker si Alex Pabella. Yun lang. Kahit i-delete mo yan. At ang depensa ni Alex Pabella, mga ka-plastic, 17 minutes ago. At friends pa niya sa Facebook itong si Podgenius. Ang sabi niya dito is, beware sa fake account na ginaya ng account ko. My friend ako, tumawag sa akin. Hiniram daw ako ng pera sa kanya. Nagtaka daw siya, bakit ako hihiram sa ay siya nga may hiram sa akin. Paalala. Nagpalusot na lang tong si Alex Pabella. Tama na yung mga patutsada mo. Walang ibang maghahawak ng account mo kundi ikaw lang. Diba? Ito yung video. Panoorin natin. Makaka-copyright na naman tayo. Clear caption natin. Maganda kasi makita ng malinaw, oh. Oh, diba? Inalungkat na di po genius itong mga comments mo, Alex Pabella. PM daw. PM mo, diba? Kitang-kita yung account mo. Umandar na naman yung pagkamanyakis mong nilalang, ah. Para mo na lang pamangkin yung babaeng yun, ah. Diba? View profile mo, to genius. Tingnan ko lang yung laman. Kasi naka-black profile to eh. O ito pa, may isa pa. Alex Pabella, PM na naman daw. Talagang mahilig ka sa mga walker, ha? Ganda, oh. Eh, pagkabongsuntay ka rin eh, no? PM na naman. Pangatlong babae yan, PM. Dami, oh. Tatlo. Alex Pabella, add friend. Diba? Nakalock profile siya eh, no? Kaya hindi natin masilip. Malupit ka talaga, Alex Pabella. Nasasabihin mo? Ito ang mga comment sa kanya ng mga netizens. Strong FG at work. Sabi ni Aliya Matias, tirador din pala yan ng mga bagets. Adex Speedo. Sabi ni Krypton Balastas Ada. Talagang Alex Speedo. Hindi na Alex Pabella, no? Alex Speedo. Huli pero di kulaong, kulong. Sabi ni Wilbert Cara, mga ka-plastic, sigurado kahit si Norman natatawa habang nanonood dito. Tirador din pala ng kolehiyala. Siyempre, taga-support siya ng tuition fee. Diba? Sabi ni Christy Jesus Mac, talaga nga mag-packer sila. Nasa mukha naman ni Alex. Kung matino ba yan, hindi yan sasama kay Gusgusin at kay Casper. Iisa lang ang galawan talaga ng mga team kababuyan. Diba ang mga utak kriminal yan? Si Casper, mayroong kaso. Ex-convicted. Norman Mangusin, 2-time ex-convicted. Si Alex Pabella, 2-time ex-convicted. Diba? Talagang mga family ex-convict.
Dapat yun ang pangalan nila eh, hindi Team de Calibre. Dapat Team Ex-Convict, mga kaplastik. Sabi ni Makapudi Vlog, Mang Kanor 2.0. Yung Norman mahilig sa spakol, yung Alex sa Walker kaya pala magkasundo. Yan nga yung kasabihan, mga kaplastik. Kapag parehas kayo ng mga halang ng bituka at parehas kayo ng trip sa buhay, talagang magkasundo kayo. 100% yun. Diba? Mga Walker to the max. Oh, mga katrupa. Ay, magtanggal ka na sombrero. Puta, parehas tayong kalbo eh. Oh, namiss mo ba kami? Ha? Parang namiss daw tayo? Oo, Oy, mga katrupa. Siyempre. Oh. Oh, ayan, puta na. Makagago Junior, ano ba sasabi mo? Mapangmura ka na. Mapagod, boss. Mapagod daw, oh. Mapangmura ka naman ng mainam dyan. Oh, ang pagbabalik ng Agila ng Norte. Na bad trip si Norman nung sinabing makagago junior yung driver niya. Hindi talaga nag-iingat itong si Alex Pabella, no? Ayaw na nga niyang pag-usapan ni Norman Mangusin. Eto naman tong si Alex Pabella, makagago junior pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nga pinaalis niya eh. Diba? Kaya nga agad-agad niyang pinigilan eh. Diba? Pansinin mo. Ito. O, diba? Tinitigan. Sabay alis. Ito kasing bunganga ni Alex Pabella, hindi rin mapigilan eh. Parehas sila ng hilat siya ni Norman. Talagang hindi mapigilan yung kanilang mga bunganga. Sadya talagang mga parehas sila ng kagaguhan. Diba? Eh naman, tinitirada niya mga kababaihan. Diba? Wow, napa-oy ka dito, no? Palong-palo yung mga tinitirada mong babae, no? Grabe ka. Pamangkin mo na lang yan, oh. Aiya ka naman. Dami mong pinipiradang babae. O, isa pa, oh. Ayun, oh. Diba? PM. Eto. Hehe, malilig pala sumipats ng bebot si tropa. Ito pa, mayroon pa. Tingnan mo yung mga parang mga likers niya. Sabi nga ni Atty. Joy Pauline Miares, di man lang kinilabutan na may dalawa siyang anak na dalaga. Ano, pamilyado pala si Alex. At may dalawang anak na babae. Tapos ganyan siya. May pa PM pa. Nakakadiri ka noon, Alex Pabella. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.